Ang kasaysayan ng Andres Bonifacio. Taong 1912, ang bayan ng San Narciso sa pamumuno ng Nooy, ang tawag pa sa punong bayan ay presidente na si Pelayo Fontanilla, ay mayroon lamang 8 baryo at isa dito ay ang baryo Pinagsama na ngayon ay Villa Aurin. Na ang Teniente del Barrio ay si Juan Aurin, na isa sa may pinakamalawak na lupain na may sukat na 1,600 hektarya. Sinasabing ang mga mamamayan ng baryong Pinagsama ay mga masipag, masigasig sa paghahanap buhay at may pagmamalasakit sa isa't isa. Kung kaya't napagkasunduan nilang hatiin sa 2 ang baryo Pinagsama sa dahilang masyado itong malawak at malayo ang pagitan ng mga kabahayan at ang kanilang bahay na yun ay nasa gitna. Ang ibang bahagi ng kabundukan ay tinatawag na tuong, na halo sa pangalan ng isang punong kahoy na kung saan sa ilalim nito ay dumadaloy ang bukal ng pangunahing pinagkukunang tubig at ang napagkaisahang mamuno noon ay si Mauricio de Vida noong taong 1935. Sa kalaunan, tuluyan nang nahiwalay at itinatag ang lokal na pamahalaan ng San Narciso bilang Barrio Andres Bonifacio noong ika-30 ng Nobyembre 1938 sa pamumuno pa din ng Teniente del Barrio Mauricio de Vida. Ang baryo ay may kabuuang lawak na 391.86 hektarya na noon ay mayroon lang 15 bilang ng mga pamilya. Ang pinagkakakitaan ng mga mamamayan noon ay ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy, kabayo at kalabaw na kanilang pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pagpapaupa sa pagkarga at paghakot ng mga kalakal. Ganoon din ang pagkakaingin upang pagtaniman ng palay, mais, kamote, balinghoy at iba pa. Palibhasa malapit din ito sa luok ng pangisdaan sa baybay dagat ng San Narciso na pinagkukunan ng mga isdang pambenta at pangulam. Ang iba naman ay nagpapaupa at nagtatrabaho sa paggamas sa linang o bukid. Noon rin ay nag-umpisa ang magtanim ng mga puno ng niyog kung kaya't tumagal ang panahon at ang ilang itinanim ay nagbunga na. At sa ngayon ay maraming pamilya na nakikinabang at dito ay umaasa ng kanilang pangailangan at ikabubuhay. Sa loob ng 20 taon na pamamahala ni Teniente Mauricio de Vida, dumami na ang mga kabahayan sa baryo at nagkaroon na rin ito ng sariling bahay na yun. Kalaunay nagkaroon ng pagpupulong at botohan upang magkaroon ng bagong Teniente del Barrio. Dahil na din sa katandaan na ni Teniente de Vida na nahihirapan ng gumanap sa kanyang tungkulin. Kung kaya't sa pamagitan ng pagtataas sa mga kamay ng mga taga-baryo pabor sa kanilang gustong maging bagong mamuno, ay nahalal si Teniente del Barrio Basilio Reduta noong taong 1955 hanggang 1960. Hanggang sa paglipas ng maraming taon na sinundan pa ng iba pang mga nanungkulan bilang mga kapitan del barrio na sina Kapitan Antero Aurin Sr. na nanungkulan ng 2 taon mula 1960 hanggang 1961. Sinundan naman ni Kapitan Edmundo Aurin na nanungkulan ng 10 taon mula 1961 hanggang 1970. Kapitan Anaceto Aureliana na nanungkulan ng 2 taon mula 1970 hanggang 1972. Mula nang maipatupad ang Republic Act 7160 o mas kilala sa tawag na Local Government Code of 1991 na noon ay si Mayor Juanito K. Uy ang punong bayan, ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang ating bayan
at ganoon na din ang mga barabarangay, sapagkat dito ay nagkaroon ng IRA o Internal Revenue Allotment para gugulin sa mga proyektong pang-barangay noon hanggang ngayon. Dito rin ay nagkaroon ng mga honorarium ang mga nanunungkulan magmula sa punong barangay, sangguniang barangay, barangay tanod, BHW, lupon, utility at iba pa. Dito nagsimula ang sumigla ang pamayanan at nakita ang unti-unting pag-unlad ng mga barangay dahil sa pagbukas ng mga farm to market road na kung saan ay mas dumali sa mga tao ang pagdadala ng kanilang mga kalakal sa kapatagan. Sa panahon ni Mayor Victor Reyes, dito nagsimulang magkaroon ng maayos na bahay pulungan ang barangay Andres Bonifacio. Ang dating yari sa Anahaw at Kawayan ay naging simentado na. Nagkaroon din ng basketball court, kapilya, health center, daycare center, tangke ng tubig na pinagmumula ng malinis at inuming tubig, na donasyon ng yumaong Kapitan Amando Reduta, na nagsilbi din sa barangay mula 1,972 hanggang 1,979. Noong 1,977, nahalal ang kauna-unahang babaeng kapitan ng barangay na si Kapitana Leonie Aurin, na nanungkulan ng 6 na taon hanggang 2002, na nagpatuloy sa kanyang paglilingkod hanggang sa sangguniang bayan ng San Narciso, na nahalal si Kapitan Raul Sevilla, na nakatapos ng 3 termino mula 2002 hanggang 2013. Sinundan naman ng batang kapitan na si Kapitan Renante Abanilla, na nahalal mula 2014 hanggang sa kasalukuyan ay siya pa din ang namumuno. Sa ilalim naman ng panungkulan ng butihing Mayor Eleanor Allen Uy ay ipinagpatuloy niya ang mga serbisyong pambarangay tulad ng pagkakaroon ng mga kalsada hanggang Villa Aurin, Andres Bonifacio, Farm to Market Road na naghahatid ginhawa sa mga barangay at karatig barangay na nasa malayong kabundukan. Kalinsabay nito ay ang pagkakaroon ng mga samahan tulad ng para sa mga magsasaka at mangingisda, ang Kadipi para sa mga kabaihan, ang Rural Improvement Club, ang 4-H Club para sa mga kabataan at mga mahal nating mga senior citizens na kumakalinga sa ating mga nakatatanda, ang 4Ps na programa ng gobyerno na may counterpart ang ating lokal na pamahalaan. Ang lahat ng nabanggit na mga samahan ay mayroong kasaping mamaya ng Barangay Andres Bonifacio na tinutulungan ng hindi lamang mula sa sariling pondo ng barangay kundi mula rin sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaang lokal ng bayan ng San Narciso. Nabiyayaan rin ang barangay ng mga proyekto mula sa mga kalahi, CIDDS, Pamana, nariyan ang daycare center ng barangay na pinagsisimula ng formal na edukasyon ng ating mga kabataan, ang line canal na malaki ang naitulong sa paglilihis ng tubig baha patungo sa ating kalsada na nakasisira sa daan. Ang 2 unit ng palikuran na itinayo sa Sitio Sentro at Sitio Ilaya na marami sa ating mga kabarangay ay walang sariling palikuran, ang nakikinabang at ang mga pathway projects sa Sitio Bansalagin, Sitio Ilaya at Sitio Sentro. Ang lahat ng mga nabanggit na proyekto ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa pagtutulungan, pagiging bukas palad at pagmalasakit ng mga taong barangay. Ang bawat manungkulan sa isang pamayanan ay maraming pangarap para sa uunlad at ikasasagana ng kanyang nasasakupan. Tulad ng ilan lamang sa mga pangarap ng sangguniang barangay ng Andres Bonifacio para sa bawat mamamayan nito na magkaroon ng mga livelihood projects, ang samahan ng mga kabataan at kabaihan upang makatulong sa kanilang pamilya para samahan ng BAPPA ang pagkakaroon ng hand tractors at water pump upang dumaloy ang tubig o irigasyon sa mga palayan. Ang inaasam-asam na mga magulang na magkaroon ng paaralang elementarya ang barangay upang mas guminhawa
at walang pag-aalinlangang hindi maibigay ang karapatang pang-edukasyon sa kanilang mga anak ang sanhi ng kahirapan. Ang lahat ng mga pangyayari mula sa nakalipas na 79 na taon ng Barangay Andres Bonifacio ay napakagandang sariwain, lalo't higit para sa mga kabataan ngayon ay nasa panahon ng makabagong teknolohiya. Kung noon ay nagsimula ang baryong ito sa 15 pamilya lamang, ngayon ay nasa 213 pamilya at kabahayan na ito na may bilang ng populasyon na 947 na nahahati na sa 4 na sityo, ang sentro, ang mga naunang nanungkulan sa Ilaya, Bansalagin at Colorom. Maaring niis sa guni-guni na mga naunang nanungkulan dito ay hindi nila maiisip na darating ang panahong ito sa kanila, na sila ay bibigyan ng pagupugay at pasalamat sa kanilang mga naiambag. Buong husay at katapatan na ginampanan ng mga nanunungkulan ang kanilang mga kakayanan ang naging dahilan ng mabilis na paglago at nabigyang ginhawa ang mga mamamayan dito, katulad ng pagpapatuloy na ginagawa ng kasalukuyang kapitan ng barangay na si Kapitan Renante Abanilla kasama ang kanyang mga kagawad sa sanggunian. Madami silang mga proyektong isinasagawa tulad ng pagpapaayos ng barangay hall, pagkakaroon ng sariling patubig sa pamagitan ng water pump na dumadaloy na hanggang sa loob ng gusali, ang pagpapagawa ng kusina nito at pagkakaroon ng mga kagamitan, ang pagpapakabit ng mga ilaw sa mga poste sa palibot ng basketball court na nagagamit na kahit gabi, pagpapabubong at pagkongkreto ng bukal na marami sa mga taga dito ay doon naglalaba, ang pagsasaayos ng patubig sa sitio Bansalagin, ang pagpapakabit ng sariling patubig sa sitio Colorom, at ang pagkakaroon ng salin tubig mula sa mga proyekto ni ex-mayor Eleanor Omari Uy. Malaki din ang naitulong ng kaginawahan ng isang hektaryang lupa ni ex-kagawad Boy Sevilla na pagtatayuan ng paaralang elementarya dito. Nasa plano po yun. Malaking pasalamat din ng mga mamayan dito ang pagkapakabit ng mga street lights mula sa sitio Bansalagin hanggang sitio Ilaya. Sa kasalukuyang panungkulan nila ay naipagkaloob din ang mga poste ng ilaw mula Kiserco na matagal nang inaasam-asam ng mga taga sitio Ilaya. Ang mga mamayan po dito ay lubos ang kasiyahan at pagpapasalamat sa mga dinadanas at tinatamasa nilang mga paglingkod at patuloy na mapayapa at tahimik ng barangay na ito.